ang goal ng ating pag-aaral nitong end times ay hindi lang para ma-inform tayo of what's going on. Ngunit malaintindihan natin paano mabuhay sa mga araw na ito. Naintindihan po natin. At napansin po natin sa mga ilang mga nagdaang araw, yung sa mga nagdaang mga topics natin, anong natutunan natin? Nakita natin that we are to know God. Na malaman natin, katulad ng pag-aaral natin sa Israel, at doon nakita natin yung totoong Diyos na napakatapat sa Israel, totoong Diyos na napakatapat sa kanyang salita, ginagawa niya kung ano sinasabi niya, kaya God wants us to know Him, na siya yung Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. At hindi lang yon. God wants us to be faithful dahil nung inaaral natin sa Daniel na ang lahat ng empire, lahat ng kaharian ay mawawala. Ngunit may kaharian ng Diyos na hindi po mawawala forever. Kaya sabi nga, instead of focusing our eyes on the empires, the governments that we have, nasasaktan tayo, naiinis tayo sa mamamahala ng ibang mga liderato, sabi ng Lord, no. Tumingin ka sa akin. Be faithful to me. Dahil ang future mo, dependent sa akin. Hindi sa mga namumuno sa ating bayan, namumuno sa ibang bayan. Kasi lahat sila ay may hangganan. Now, ito pa pong nakakatuwa. Nung last Sunday, diniinan ho ni Pastor Marty, ganun din ni Pastor Peter sa umaga, na yung we are to be ready mula sa mismong mga propesiya kay Jesus Christ. Na sinasabi niya, maging handa tayo. Dahil ang napakaganda niyan, ang hangad ng Diyos ay para sa ating proteksyon. At sa ganon, meron tayong motivation to persevere. Na hindi tayo susuko kahit anong mangyari. At maging matalino tayo sa ating mga desisyon. Ngayon po, sa ating pong pag-aaral, titingnan natin mula sa bahagi ni Pablo. At umaasa ako na sa ating pag-aaral, tayo po ay magiging strategic sa ating pamumuhay. Kasi mula sa liham ni Pablo, marami po siyang mga sinulat at minsan may mga bits and pieces na mga instruction on how to live in the last days. Bagamat magfo-focus tayo sa Thessalonians, pero kukuha din tayo sa iba't ibang bahagi pa ng kanyang liham. Kaya para maintindihan natin, ito pong bagay na ito, kaya we need to be strategic kasi we don't have enough time. How to live in the last days. Yan ang ating pag-uusapan. 3 bagay for us to be strategic in our lifestyle. Alert as God's warriors, armed with God's weapons, and assured by God's word. Now, tingnan po natin muna, no, bago tayo tumungo doon sa 1 Thessalonians chapter 5, merong binanggit si Paul tungkol sa end times ng tao. Sabi niya, ayoko kayong maging ignorante, mga kapatid, na para kayong walang mga pag-asa. Sabi niya, kung nananampalataya tayo kay Jesus Christ na namatay at nabuhay magmuli, gayon din ang Panginoong Diyos na dadalhin niya ang mga nangatulog na. Ibig sabihin nangatulog, hindi yung katabi mo. Ito yung mga namatay na. Okay? Okay? Yung namatay na, sabi niya, in Jesus, dadalhin niya sila kay Jesus. Dahil ito sinasabi ko sa inyo, sa sambagitan ng salita ng Panginoon, sabi niya na ang mga buhay at mga nananatili bago sa kanyang pagdating, sabi niya, ay hindi mauuna sa mga nangatulog na. Napansin niyo pa ulit-ulit, ang sabi niya gano'n, yung mga namatay, kasi para sabi ng Lord, 2 uri ng end times ang buhay. Yung mamatay ka before the coming of Jesus Christ, o kaya yung pagdating ni Jesus. Ngayon, yung mga sa atin, hindi ko po pwedeng isabihin na hindi tayo mamamatay. Alam niyo ba, kahit sa panahon ng Kapaskuhan, ito ang pinakamataas ng mortality rate na tinatawag nila. Ang daming namamatay, hindi dahil sa suicide, kundi dahil sa pagmamaneho, ang daming nangyayari. Yung pagkain ng crispy pata, nabilaukan kinain ba naman yung knuckles, di ba? So, yung ganun po. So, maraming mga dahilan kung bakit namamatay ang tao. So, maaaring ang iba sa atin, malungkot pa nga pag Pasko dahil ito ang unang Paskong hindi nyo makakasama si tatay, o si nanay, o si kuya, o si ate, dahil nawala na po. O kaya naman ay, huwag sanang mangyari sa kahit sino mang pamilya sa atin na mawala sa panahon na ito. Kasi malungkot yun Naintindihan. Pero sabi ni Paul, hindi natin maiiwasan yan. Kaya ayoko naman kayong maging ignorante sa bagay na yan na para kayong walang pag-asa. Para sinasabi niya, sa totoo lang, sa mga ganong pagkakataon, sa end times in terms of bago dumating si Jesus Christ, ayoko kayong magdalamhati ng walang pag-asa. Yes, it's okay na magdalamhati tayo, pero may pag-asang dalamhati. Nakita niyo po ba yung diferensya nun?
Nakakita na kinamatay na walang pag-asang dalamhati? Yung bilang siya, itulak mo. Malalaman mo. Kasi maraming tao parang nahihimatay na parang wala nang kinabukasan. Kasi sabi ni Paul, wag, relax ka lang. That's not the way we grieve. When we grieve with hope. What kind of hope? Sabi niya, yung mga namatay, itong karugtong niyan, tinan nyo. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout. Ano sinasabi ni Paul? When the Lord comes, hindi yan sikreto. It will come with a shout. Napansin niyo ba? Maingay yan. With the voice of the archangel. Parang naalala ko yung panahon ni Lazarus. Naalala niyo, binuhay ni Jesus si Lazarus. Ano sinabi niya? Lazarus! Ganyan. Sorry. Sorry. Kasi ganun talaga. Sumigaw eh. Imagine yung lakas na yun, archangel, no? In the heavenlies, parang, Lazarus. Sobrang wow. It's like everybody would hear it. And nasabi ganun, and with the trumpet of God. Imagine yung trumpet na yan. Ang lakas niyan. Hindi ko nagagayahin, hindi ko alam. Nasabi ganun, and the dead in Christ will rise first. Yung mga namatay, yun ang unang sasalubong. Yun ang unang sasalubong. Napapasa niyo ba? Yun ang unang nasasalubong. Ngayon, yun naman, sabi niya, and then those who are alive, yung mga buhay pa, nang dumating si Jesus, will be caught up together. Yung tinatawag lang rapture. They will caught up together, at sabi ganoon, in the clouds to meet the Lord. So muna yung mga matay mo na, ang bibilis yan, susunod yung mga buhay. Nakakatawa, no? Sabi ganoon, to meet the Lord in the air. Sasalubungin ng Panginoon Diyos o Panginoon Kristo sa kalangitan, sa himpapawid, habang bumababa siya. Para isa welcoming the Master, welcoming the King of Kings. Are you following? Now, sabi ganoon, so we shall always be with the Lord. At lagi na natin siyang makakasama. Ngayon, baka tanungin niyo, yung mga ibig sabihin na natutulog, itong bubuhay na magmuli, pag namatay ka ngayon, matutulog ka lang. Matutulog ka lang. Hanggang hintayin na yung pagdating ni Jesus, hindi ganun ang ibig sabihin ng natutulog. Ang natutulog, ang kaya ginagamit yung salitang natutulog sa mga namatay na kay Kristo, it conveys rest. Are you following? If you want to see that, go to Revelation chapter 14, verse 13. Hindi ko na babasahin sa inyo. It is a rest from our labors. Kaya yung word na tulog is rest. Di ba? Kung gusto nyo ma-imagine, tingnan nyo katabi nyo, restful. Di ba? Ganon yung idea ng natutulog. Now, bakit ko nasabing hindi yung natutulog na hangintay mo ng pagdating ni Jesus? Remember the thief on the cross? Today, you shall be with me in paradise. Hindi yung, matutulog ka muna ha. At sa paradise, susunduin kita doon, tulog ka ha. Hindi ganon. You will be with me in paradise. The idea is this. Tingnan nyo, para maintindihan natin. Si Paul explained this in 2 Corinthians. Sabi niya, meron pala to. Hindi na magmagana. Ayan. Therefore, being always of good courage, and knowing that while we are at home, referring to this body, in the body, we are absent from the Lord. Ngayon, yung verse 7 yan, we live by faith, not by sight. Ngayon, verse 8, we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Ano yung sabihin yan? If you're absent in the body, you're dead, you are present in the Lord. Naintindihan? Okay, tuloy tayo ha. Kasi kaya naman, pag dumating si Jesus, the moment we face God, itong amazing. Therefore, we also have our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. Bakit? Because we must all, lahat, will appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad. Exciting ba yun? Di ba? Parang the Lord will give us what we deserve based on what we did, whether good or bad. And obviously, kapag tayo, ito po, rewarding ceremony dito ha. Hindi we're not talking, kasi yung mga hindi Christian, yung mga hindi sa Lord, they will be judged. Ano yun? Final judgment na yun, to be thrown into the lake of fire. Pero for the followers of Jesus, ito yun, they will be recompensed based on
their work, whether good or bad. Kung gusto nyo maintindihan yan, basahin sa 1 Corinthians chapter 3. Yung gawa natin will be tested by fire kung ang materials ang gawa natin is made of wood, hay, or straw. Sorry ha, umabot sa'yo? Ay, salamat. Di ba? Naintindihan ninyo? Na ngayon, yung ano po, kung gawa naman natin is made of gold, silver, and precious stones, wow, it will be rewarded. Ang sarap, di ba? Yun ang ating expectation. Yun ang dahilan kung bakit we need to be prepared. We need to understand all these things kasi gusto ng Lord mabigyan tayo ng award. Naalala ko kahapon, nung Christmas party ng isang ministry natin, nakakatuwa, they're giving awards to the volunteers who work well. But ang sarap ata ng pakiramdam na tinawag ka. Di lalo na kung si Jesus yung tumatawag, di ba? Yung pakiramdam mo, wow! Kasi ganito yan, no? Nung nag-take po ako ng masteral ko ng ministry, doon sa aming klase, 8 lang po yung ni-recognize na may honor. Nung tinawag na lahat yung may honor, parang kumpleto na eh. Sabi ko, grabe, sarap ng siguro pakiramdam pag tinawag, no? Yung parang ganyan, di ba? Parang tinawag na sila lahat. Dami yung konti. Bahit asawa ko, hindi niya napapansin na, parang puno na eh. Biglang tinawag yung pangalan ko. Uy, nakayabang ha. Sabi niya, hindi, lang, saling ket-ket lang. Pero, tinawag. Pero alam nyo, hindi ako natuwa dahil naparangalan, kundi ito yung natuwa ko. I sense, parang na-imagine ko yung day na, well done, good and faithful servant. Napaluha talaga ako. Sabi ko, Lord, gusto ko nito yung sa langit. Ayoko nun dito. Kasi sa langit, iba eh. Di ba? Yun yung talagang gusto ko. Ito, ano man to? Parang tao lang nagbibigay ng award. Gusto ko yung sa langit. Will you be saying the same thing to me? Are you following? Doon talaga napaiyak talaga ako. Parang sabi ko, Lord, ang sarap pala ng pakiramdam na tatawagin mo kami because we did what we are supposed to be doing while we are living here on earth. Are you following? Pakisabi sa katabi mo, okay ka ba? Are you prepared? Di ba? Kasi haharap tayo lahat eh. Walang exemption. Kaya ngayon, ano yung sinasabi ni Paul? Nasasalubong kay Jesus. Ano yung sinasabi na, ito yun, ang emphasis doon, we will be given a new body, na yung body, na hindi lang po yung spiritong nandun kay Jesus, kundi yung body, bibigyan tayo ng bagong katawan. Similar to the glorified body of Jesus Christ, nakakain tayo. Maglalakad tayo. Kasi sa langit, yung talagang, yung after, kasi yung end times sa pinag-usapan natin, judgment of the wicked yun. Yun yung tatapos sa salawan ng pag. Tayo naman, for eternity. Di ba? Ngayon, kakain tayo with Jesus, kaya may pista. Sabi nga ni Jesus, hindi sa kakain ito hanggat sa dating ng araw na yan. Di ba? Tapos ito pa, hindi lang yun. Yung iba sa atin, mamumuno ng 5 lunsod. Merong trabaho. Parang, wow, parang ito yung award eh. Awarding ceremony. Lord, naging doble ko po yung talentong binigay mo. Lord, nakaka-excite, di ba? Parang, wow, Lord, totoo ba to? Pinuin mo, niligtas na tayo, binibigyan pa tayo ng privilege to be awarded. What a privilege! Pero nyo, sino ba naman tayo para bigyan pa ng ganong karapatan? Parang malungkot kayo. Di ba dapat masaya tayo? Sabi, paano naman sasaya? Every time nagsiservice ako, nakatulog ako. Anong award yun? Sleeping award. Malay mo. Basta si Lord, bibigyan tayo ng according to what we deserve. Ito yung sinasabi ni Lord. Sabi, this is, behold, I tell you a mystery. Sabi niya, we will not all sleep. Ay, hallelujah. Kaya naman, konti lang natutulog. Hindi, joke lang. Hindi lahat tayo mamamatay. Sabi niya, we will all be changed in a moment. In a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable and we will be changed. We will be given the body that we desire, na hindi mo na kailangan mag-BB cream. A body that we love, na hindi mo na kailangan maglagay ng mga efficient oil. Sarap ng yung body na hindi ka na giniginaw. Yung body na talagang, this is exact, na hindi ka nagpupumilit mag-sit up para lang mawala yung tiyan. It's the body that exactly you've been dreaming of. Because it's the body that God created especially for you. Ang sarap nun. Tapos you will have a life that you've been dreaming to have.
Hindi na yung parang di ka nagkukumahog ka, nagtrabaho ka ng trabaho, na parang walang nangyayari. Wala nang manloloko. Yung mga manloloko, they will be thrown into the lake of fire. Hallelujah. Yung mga lagi nang aasar sa atin, mga nambubuli sa atin, yung mga naninira sa atin, they will be thrown because it's the judgment day of God. It's the day of wrath, of vengeance coming from the Lord because He is defending us. He will be fighting for us. Yun ang ating Panginoon Diyos. Di ba exciting yun? Kung sa lupa nga, nangyayari na di lalo pa sa eternity. Sasampulan ko kayo. Nung nagtatrabaho ako sa accountant, meron akong kliyenteng Ali. Sabi niya, ayaw ko maglagay, pinipilit nila ako. Ganun ba, wag ko kayong mag-alala, aayusin ko po yan. Inaayos ko talaga. Tapos pinakita niya doon sa manager ng basta, yun. Yung mga nagtitingin ng examination. Yun. Hindi naman lahat gano'n masama. May nagkataon lang. Eto na. Sabi niya, sino accountant mo? Ang husay naman nito. Walang kalusot-lusot Sabi niya, ang ganda ng gawa. Mamayang konti, pero alam mo, may pera ka ba dyan? Akin na muna yun. Kinuha agad yung pera ng Ali. Biyuda na nga, kinuha pa rin. Pagkatapos, sabi niya, alam mo naman dito, kahit anong galing ng presentation mo, hihingan ka pa rin. Di tawag yung Ali, umiiyak. Ano, sir? Iyak. Sabi, bakit po? Kinuha pa rin yung pera ko. Ganun ba? Di bali na ho. Papaltan mo ng Diyos yan. Pero huwag kayong mag-alala. Kukunin ng Diyos yung mamang yan. Hindi, kasi sabi ko, totoo ang Diyos. Pinag-pray ko. Rinig niya. O mag-pray tayo. Pinag-pray ko. Naku, paglipas lang ng ilang araw, patay. Lupa pa lang yan. Paano pa kaya sa eternity? Kung kayang gawin yan ng Diyos ngayon, di lalo pa sa eternity. Hindi ko pinagpe-pray mamatay. Ang pinagpe-pray ko lang, Lord, ipakita mo ang katwiran ninyo at ang katarungan ninyo sa mamang ito. Nang sa gayon, hindi siya gagayahin ng iba. Ay, naku po. Kaya minsan natatakot ako mag-pray. Lord, yung mga natutulog na ito, bigyan mo sila ng kapahingahang totoo. Yung ganun, hindi ko ginagawa. Ang prayer ko, that you will experience the joy of the Lord. Pero what I'm trying to say, God is real. God is real. God is true to His words. Kaya huwag kayong matakot. Imagine, there is a day of vengeance. Kaya marami sa inyo na scam, yung nakuha nila sa telepono ninyo, relax kayo. Hindi nyo man alam kung sino sila, alam ni God kung sino sila. Kaya mag-ingat tayo. Kaya ba't ganun pa man, tayo ay maging mapagbatsyag. Kaya dahil sabi ng Panginoon Diyos, dahil sa ganitong kalalagayan, ano sabi ng Lord? Therefore, be careful how you walk, not as unwise, but as wise. Paano ka magiging matalino? Making the most of your time because the days are evil. Not enough time. Are you following? Maraming tao, mga kabataan, matagal pang panahon, bata pa kami, mag-i-enjoy muna kami. You just don't know. Time is so short. Hindi mo alam. Now, tingnan sabi niya, so then, do not be foolish. Huwag kang mangmang. Huwag kang stupido. Sabi niya, but understand what the will of the Lord is. Intindihin mo yung kalooban ng Diyos sa iyo. Intindihin mo yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Intindihin natin anong pinagagawa ng Diyos para sa atin. Now, if I ask you, ginagawa mo ba yung will ng Diyos? Then if not, you're wasting your time. And in other words, you're wasting your life. If you are not living according to God's will, then you are wasting your life. Sayang. Alam nyo, pag umidad na kayo at pumatak na kayo, nagkaroon na kayo ng bagong citizenship, mga senior citizen, for sure some of you would feel, Lord, parang ang lapit na. Kaya binibigyan na kami ng discount. Diba? Hindi ko pa alam ang feeling. Wala pa ako doon. Naintindihan niyo sabihin, parang, kaya ba ako binibigyan ng discount dahil malapit na? Naintindihan ninyo? Pero what I'm trying to say, may iba nakakaramdam na ng, ano kaya, mama, kailan kaya ako mamamatay? Ano kaya mangyayari sa akin? May naramdaman ka na, ano to? Ba't may masakit ako sa tuhod? Ano to? Yung makulang ako, hindi na ako makabalik. Ano to? Di ba? Bigla ka makakaramdam ngayon. Ngayon bata ka, wala kang ganun mararamdaman. Pero pag umidad ka na, doon mo maintindihan, Lord, ano bang pinaggagawa ko?
tama ba yung pinag-aksayahan ko ng panahon? Naintindihan niyo po, iba pa naman ang isip na, pagtanda ko na, saka ako maglilingkod kay God, gagawin ko yung gusto niya. Ha? Kailan ka magsasalita tungkol sa Diyos? Pag wala ka ng ngipin, sasabihin, God is faithful. Wala nang makakaintindi sa'yo. Kailan ka hahayo para sabihin mo ang pinagagawa ng Diyos sa'yo? Pag di ka na makalakad, paano ka pa hahayo? Hindi ka aabot. Nagkakaintindihan tayo, kaya sabi ng Bible, remember the Lord while you are still young. Because time is not forever. It is so short. Kaya just babalikan ko lang sandali yung diagram, ano? Yung ating pinakita sa inyo, isang pananaw pa lang yan sa second coming. May pre-trib rapture, ito yung tinatawag na premillennial. Premillennial. May pre-trib, may mid-trib, may post-trib. But at any moment, the Lord will come. It's very imminent. Ngayon, mayroong tinatawag na millennial kingdom. Yung darating, ito, symbolical lang. So He will come at any time. Yung isa naman, post-millennial, dito naman darating. But still, we don't even know when it will come. He will come at any moment. Are you following? Kaya, ang sinasabi ng Diyos, anong dapat natin gawin? Then let's live strategically. Paano? Una, alert as God's warriors. Tingnan natin mabuti, ano yung ibig sabihin ng alert as God's warriors? Una-una, mag-usapan natin, we are God's warriors. Nung naging Christian tayo, sabi ng Bible, si Paul to, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God. Ang sabi niya, isuot mo. Bakit? So that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. The Satan will try his best to distract us and making sure na hindi tayo gagawa according to the will of God. Kasi gusto niya maging walang kwenta ang buhay natin. Ang Diyos, ang gusto niya maging may saysay yung buhay nating lahat. Ayaw niyang masayang yan. He wants us to be fruitful. Kaya you did not choose me, but I chose you and appointed you to bear much fruit. Are you following? And that your fruit will remain. O, tanong sa inyo, sino sa inyo ang gusto niyong buhay walang kabunga-bunga? Wala! We all want to be fruitful. At yun ang gusto ng Diyos. So ang gagawin ni Satan, yung scheme niya, ay guguluhin ka niya. For example, gusto mong maging fruitful ang araw mo, nagpe-pray ka. Biglang, Shopee! Na-distract ka na. Shopee. Di ba? Ang daming distraction ng Diyos. Yung iba sa inyo, nagpe-pray, ginagamit ang telepono niyo sa Bible. Biglang may lumabas na short reels. Ay, ang ganda. Nakakatuwa naman. Tuloy-tuloy na yung video na yan. Hindi mo na mamalay. Mamaya ginagaya mo na. Gaganon. Diba? Ang daming distraction. Yun, umaga pa lang yan. Wala pa yung iba. At magugulat ka, ang dami ng naubos na oras. Naintindi nyo? Kaya gagawin niya lang. Sabi niya, kailangan you put on. You are in a warfare. Huwag kang tutulog-tulog. Ay, hindi ikaw. Ito. Nasasabi niya rito, tingnan niyo, for our struggle is not against flesh and blood, but against what? The rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Kaya naman, si Paul, yung sinasabi niya kay Timothy ito, sabi niya, Timothy, mag-disciple ka and trust this to faithful men who will teach others also. Ano sabi niya? Suffer hardship with me. As what? As good soldier of Christ Jesus. Bakit? No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life so that he may please the one who enlisted him as a soldier. As God's warriors, ang ating primary task is to do what our commander-in-chief wants us to accomplish. Tama? Kaya we are in constant communication with Him. Tingnan niyo si Philip. Maya't-maya, habulin mo siya. Sakyan, sumakay ka. Sabihin mo sa kanya, ipaliwanag sa kanya. He was in constant communication. Kasi ginagawa niya yung pinagagawa ng kanyang commanding officer. Minsan tayo, hindi na tayo sensitive sa Diyos eh. Parang bahala na. Kung anong gagawin ko. Para sa araw na to, hindi. Makinig ka sa Panginoon. Hindi. Alam niyo, sa totoo lang, minsan, katulad kagabi, papahinga na ako, sabi na, mag-exercise ka. Lord, gusto ko na matulog. Mag-exercise ka. Lord, wala kang lakas pag di ka nag-exercise. Sige po.
Exercise. Kasama rin yun sa mga sinasabi ng Diyos eh. Minsan sabi siya, oy, tulog ka na. Bakit nanonood ka pa ng Netflix? Tulog ka na. Opo. Di ba, patayin mo na yan. Opo. God is instructing us. But the question is, are we really walking with the Lord? Nakuha ninyo? Yun ang sundalo. Ang sundalo laging aware sa boses. Kaya sabi ng tiniyak, bakit? Now as to the period and times, brothers and sisters, you have no need of anything to be written to you. You know that He will be coming at any moment. Why? For you yourself know full well. Sabi niya, alam niyo yan, that the day of the Lord is coming just like a thief in the night. Darating ang bigla. And alam niyo yung coming of the Lord. Remember, inuulit ko sa inyo, when He comes, He will bring judgment to the wicked. Kaya, while they are saying peace and safety, then sudden destruction will come upon them like labor pains upon a pregnant woman, and they will not escape. Ano sinasabi ni Paul dito? Dalawang metaphor. Sabi niya, He will come like a thief. Alam niyo ba kung kailan darating ang magnanakaw? Hindi niyo alam. It will come at any moment. Kaya lang, lagi kang dapat gising. Yung iba nga, kumakain lang, nanakawan na eh. Di ba? Kumakain lang, nanakawan na. Kaya sabi niya, kailangan bantay ka. Ito pa, sabi nga doon. Pero, it's like labor. Hindi ko alam to kasi hindi pa ako naka-experience pag-labor. Pero sa mga nanay, alam niyo naman yung kahit 9 months na, hindi mo alam, minsan labor ka ng 7, 8, 9. Darating yan. Pero hindi mo maiiwasang manganganak ka. Tama ba? Yun ang sinasabi niya rito. Sabi niya, darating at darating yan. Hindi mo alam kung kailan, pero hindi mo yan matatakasan. Are you following? Natuloy pa tayo. Kasi sabi niya, but you brothers and sisters are not in darkness, so that they would overtake you like a thief. For you are all sons of light and sons of day. Ano sinasabi dito? Pag ikaw ay sons of light and sons of day, alerto ka sa buong maghapon. Then, sabi ganoon, alam mo, kasi today is the day, daylight. Para sabi ni Jesus, naalala niyo kay Thomas? Sabi niya, bakit tayo pupunta doon? Di ba inuusig kayo doon sa lugar ni Lazarus? Sabi niya, Thomas, habang araw, gawin na natin trabaho. Night will come. Pag sinabi mong night will come, sa metaphor na ito, it is a judgment time. Pagdating ng judgment, wala ka nang magagawa. It's already night. Nagkakaintindihan? Sabi niya na we are not of night nor of darkness. Hindi tayo dyan. Kasi, so then, let's not sleep as others do. Bakit? Paano matulog yung mga anak ng gabi? Ginagawa nilang umaga yung gabi. Hindi niyo napansin? Kung hindi tayo alerto, marami sa atin, kaya tayo hirap na hirap makinig sa sinasabi ng Commander-in-Chief, antok na antok tayo. Kasi ginawa nating umaga yung kagabi. Di ba? Hello? Ano tinan nyo? And sober, for those who sleep, sleep at night. Tama? Bakit hapon pa lang tulog ka na? Hindi ikaw. Nasa labas. And those who drunk, get drunk at night. Naglalasing sa gabi. Kaya nga, pagdating ng umaga, hilong talilong. Tapos paggising, kailangan kape, kakaka-hangover. Di ba? Hindi sila alerto. Hindi sila, ano bang difference ng alert sa ready? Kasi last week, be ready. Ano bang difference doon? Parang ganito. Kung ikaw ay mag-a-apply bilang security guard, magdadaan ka sa training. Trainingin ka, talagang for you to be ready. O ngayon tanggap ka na, kailangan mo lagi ka rin alerto. Kasi pwede kang ready, pero hindi ka alerto. Di ba? Ay! Hindi ng pagkakatulog nito. Ano kayong ginawa nito nung gabi? Naintindihan niyo yung sabihin? Kaya nga ang ibig sabihin ng alerto ay laging gising, laging napagbatsyag, laging vigilante, be on the lookout. Lagi siyang ganon. Para siyang dolphin. Ang dolphin, pag natutulog yon, bukas ang isang mata. Alam nyo? Hindi nyo alam? Basta sabi ko lang. I-research din nyo. Ang dolphin, dahil sila ay mammals, hindi sila isda, sila ay kailangan laging gising para yung kabila tutulog, yung kabila gising para hindi sila mawala sa paghinga. Amazing, no? Pero ganun ang sinasabi sa atin ng Diyos. Parang natutulog ka pero alerto ka. Alerto ka. Kaya itong bagay na to, laging hinahamon tayo ng Diyos na, uy, maging handa tayo.
So tanong, how can we be alert? Alam niyo, pag binasa niyo yung Thessalonians, sinabi niya rin doon eh. Una, we urge you, brethren, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone. O saan niyo ito nararanasan? D group, small group, discipleship. Kasi doon mo nasasabi, uy, yung lakad mo hindi tama. Kasi kung wala kayong relationship as in a smaller group, mahirap sabihan ng isang tao. Magagalit siya sa'yo. Tama, ito na lang party-party natin. Uy, magtira ka doon sa wala pa, hindi pa kumain. Grabe naman. Bayad din naman ako ah. Kung hindi kayo close sa relationship, mag-aaway kayo eh. Pero kung close kayo, ay oo nga. Hindi mo na iisipin lang, nagbayad ka, isipin mo, oo nga, mayroon pa palang ibang kakain. Di ba? Meron pa pala. Kaya ikaw na mismo, kaya nagkakaroon ng ganyan, magiging pasensyoso ka sa iba, kasi practice mo yung totoong pagmamahal. Nasusundan? O, ano pa? Ito pa. See that no one repays another with evil for evil, but always seek after that which is good for one another and for all people. O, napansin niyo ba yan? Itong panahon natin, a very good example. Ang mga tao laging magagalitin, parang gusto magiganti. Di ba sa driving na lang, ginitik mo ako ha? Di ba? Hahabulin mo eh. Pero sabi ng Lord, huwag kang ganyan. Huwag kang gumanti. Huwag. Naunawaan? Kasi, yun sabi ng Lord, lagi kang mapagbasid. Kasi, huwag mong gantihan ng demonyo rin. Laging overcome evil with good. Ito pa. Rejoice always. Nakasadaming tao ngayon, hindi na mapagpasalamat. Hindi na masaya. Lagi na silang malungkot. Yung mga mukha nila, lagi na kasimangot. Nakatanggap na regalo. Usapan, 500. 499 lang to ah. Nakita ko yung presyo nito sa Shopee. Di ba? Nagagalit na. Kaya sabi ng Bible, do not grumble and arguing because this is the kind of world we live in. Lagi na lang reklamo. Reklamong may leader, reklamong walang leader, reklamo ng, ang daming reklamo left and right. Sabi ng Lord, no, bantayan yung sarili nyo. Always rejoice. Bakit ka mag-alright? Paano magagawa yan? Pray without ceasing. Always talk with God. Always commune with God. And sabi niya, so that in everything give thanks for this is God's will for you in Christ Jesus. Diba? Nababantayan tayo. Alam niyo, lahat tayo may disappointment sa buhay. Lahat tayo may mga nadadaan ng ganyan, but can we run to God in prayer? And by running to God in prayer, God will minister to us. At pag nag-minister siya sa atin, tuturuan niya tayo to rejoice. Naintindihan po? Now, ito pa. Do not quench the Spirit. Do not despise prophetic utterances. Ano siya sabi ng Lord? Walk by the Spirit of God. As in, practice spiritual gifts. But examine everything carefully, hold fast to that which is good, and abstain from every form of evil. Live a holy life. And finally, now may the God of peace himself sanctify you entirely. Ano siya sabi ng Lord? And may your spirit and soul and body be preserved. Remember, complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. Paano? Fully surrender your life to Him. Lord, do whatever is necessary for me to live a sanctified life. Hello? Nagkakaintindihan? Ang sabi niya, faithful is He who calls you, and He also will bring it to pass. Siya mismo ang tutulong sa atin to finish well. Ayun ay kung lalakad tayo with Him. Tama? Alala ko pag naglalakad kami ni Mrs. Pag nakakalayo ng konti, oy, bom. Hawak. Kaya lagi kong naano yun, napagdan. Saan na Mrs. ko? Bakit? Kung pumunta yan, kumuha ng mga bibilin. Kailangan dito. Hindi, joke lang. Hindi ganun ang Mrs. ko. Ako ang ganun. Kaya kailangan niya ako hawakan. Pero what I'm trying to say is this. Our God will always keep us. As in on the track. Para hindi tayo nawawala. Naunawaan? Now, listen to this alertness ha. Importante ito. Kasi dito, akala natin ganun na kasimple. May isang security guard. Ay di, may lalabas ni janitor, uuwi. May maleta siya ngayon. Ay, ano naman ang maleta mo? Wala po. Buksan mo. Sabi nung syempre alerto Binuksan. Wala nga. Okay. The following day. Ayan na, binuksan ko na yung maleta, ha? Good. As third day, fourth day. Tapos sabi, dumating yung may-ari. Guard, alerto ka ba talaga? Opo!
walang nakakalusot sa akin. Chinecheck ko lahat ng maleta. Sabi niya, ba't nauubos sa inventaryo natin ng maleta? Hindi siya talaga alerto. Bakit? Maleta pala hindi nanakaw. Nauubos yung maleta. Kasi bakit hindi siya alerto sa mga pinaggagawa ng demonyo? And alam niyo kung bakit hindi tayo minsan alerto? Hindi natin inaalam ang schemes ng demonyo. Mamaya ipapakita ko sa inyo paano. Mamaya, pero dito muna tayo sa pangalawang bagay. Ano yung pangalawang bagay? We need to arm with God's weapons. Bakit? Kasi ang weapons natin, ang kalaban natin, hindi biro. Kaya we cannot do this on our own. Kasi yung weapon ng kalaban, yung weapon lang natin ang pwedeng humarap sa kalaban na yan. Kaya ang warning ni God, ganito. But since we are of the day, sons of the day tayo. So, lalaban tayo. Let us be sober, having put on, look at the words, the breastplate of faith and love. Sabi niya, and a helmet of the hope of salvation. Bakit sinasabi ni Paul to? Sabi niya, you need to be aware. When Satan attacks us, anong unang inaatake? Our feelings, our heart. Aatakihin tayo ng fear. Aatakihin tayo ng anxiety. Aatakihin tayo ng kung ano-ano. Ano sabi ni Paul? Uy, magsuot ka ng breastplate of faith. Bakit faith? Kasi yung faith na yan, that would be our protection. Yung faith na yan will tell us na talagang etong magtiwala ka sa sinabi ng Diyos. Kasi ito ang faith. Faith is the assurance of things hoped for. Pag sinabi ni God, as in that's the conviction that kahit hindi mo pa nakikita, dahil alam mo, pag sinabi ni God, gagawin niya. Okay tayo? So sabi niya, tinan niyo ng kasunod. Without faith, it is impossible to please Him. Paano daw yan? For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Kumbaga, naniniwala tayo kung sino sinabi ni God, kung sino siya, panghawakan natin yan. Parang si Abraham. Sabi ni Lord sa kanya, imagine 75 years old, walang anak. Your descendants will be like the numbers of the stars in the sky. Naniwala. 75 years old ka na. Okay na sana yun eh. Pagtingin mo sa asawa mo, ay, ang tanda na. Menopause na ito. Pwede kang sabihin, Lord, menopause na. Malabo yung sinasabi mo. Wala siyang ganun. He believed that God is able to provide him the descendants that God promised. Ako, ano niyo ibig sabihin? Ganun ang Diyos. Pag sinabi niya, gagawin niya yun. Kaya alam ho ninyo, marami sa atin, hindi tayo mahawak sa salita ng Diyos eh. When God says, seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added to you. Totoo yan. Panghawakan mo yan. Hindi mo kailangan manipulahin ang sitwasyon. Hindi mo kailangan dayain ang sitwasyon para lang maubigyan ka ng provision. Hindi. You need to trust whatever God tells you. Okay ba yan? Kaya pag sinabi ng Diyos na I will take care of you in your old age, okay, panghawakan mo yan. Diba? Kaya sabi na, bakit walang nangyayari? You have not because you asked not. Naghingi naman ako eh. You asked but with the wrong motive. Kaya checkin natin. Alamin natin, ba't hindi nangyari sa akin? Alam nyo, nakakatuwa kasi, aaminin sa inyo, itong balikat ko sobrang sakit. Parang ayoko nang bumangon sa sakit. Sabi ko, Lord, paano magpipreach kung masakit yung balikat ko? Bakit hindi mo hingin sa akin? May pinagagawa ako sa iyo. Di hingin mong mawala yung sakit. Tapos pinag-pray ko. Nawala nga. Pero Lord, baka sumakit ulit. Gawin mo na yung responsibilidad mo. Di ba? Kung hindi ka mag-iingat, talagang sasakit ulit yan. Kaya nilagyan ko muna ng brace para hindi ako masyado malikot. Alam niyo naman malikot ako. Nakuha niyo yung sabihin. So gagawin ko naman yung bahagi ko. Lalagyan ko, gagawin ko rin yung dapat kong gawin. What I'm trying to say, dahil sinabi ng Diyos, gagawin niya yan. Naunawaan? Pag sinabi ng Diyos, ililigtas ka niya because of Jesus Christ, ililigtas ka niya. Pag sinabi ng Diyos, pupunta ka na impyerno dahil tinanggihan mo si Jesus, talagang gagawin niya yun. Huwag ka na magpalusot pa. He knows because He is the one who is really in control. Now, ganito ang Diablo. Kaya kailangan niyang faith na yan. Bakit? Alam niyo bang strategy ng Diablo? Bibigyan ka lagi ng pagdududa. Sample. Mula pa ng Genesis. Kaya huwag kayo parang to take Him for granted. Sobrang experience si Satan. Biruin mo, hindi pa tayo pinapanganak,
strategy niya, nandiyan na. 2,000, ilang years, thousands of years na yan. Sobrang experience na siya. Kaya huwag tayo pagbabakasakali na parang kaya natin siya. Hindi ho ganun kasimple. Tingnan niyo ha. Sa simula't simula pa lamang, the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God has made. And he said to the woman, indeed, tingnan niyo ang unang atake ni Satan. You shall not eat from any tree of the garden. Anong atake niya? Hindi mabait si God. Tingnan mo. Di ba, hindi kaya pinakakain ng kahit anong prutas sa hardin? Yung ba talaga sinabi ni God? Ang sabi ni God, yun lang isang prutas na nasa gitna. Sa dami naman ng prutas na yan, bakit pa naman yung gitna pag didiskitahan mo pa? Pag-isipan niyo mabuti. Ang daming prutas, saging pa lang, ilang klaseng saging. May saging na pampalambot, saging na pampatigas, may saging na, nakuha ninyo, may senyorita, ang dami-dami. May saba, may latundan, may lakatan. Saging pa lang yun. Ba't naman pag didiskatahan mo pa yung nasa gitna? Nakuha ninyo? Ang dami nating prutas na hindi nakikilala. Nagulat ako pagpunta ko sa ibang lugar. Uy, may ganitong palang prutas. Ang daming prutas. Ang sabi lang ng Lord, isang prutas lang ang pinagbaba. Malaya kayong kainin kahit ano. Pero ang sinasabi ni Satan, maramot ang Diyos mo. Pinagkakait. Di ba ganun na sinasabi natin? Ay, maramot ang Diyos mo. Pinagkakait niya yung girlfriend mo sa'yo. Di ba? Panahon na ita. Huwag mong antay ng kasal. Sabihin ng Diablo. Sa totoo lang sabi ng Lord, ano ka ba? Regalo ko sa inyo yan. Pero sa araw ng kasal, relax ka naman. Hindi mo ma-enjoy yan pagka ginawa mo na ngayon yan. Mapupuno ka ng maraming guilt. Nakuha ninyo? O, eto na. Ano sagot ng, eto naman babae, hindi alerto. Hindi pa rin armed properly. Anong ginawa? The woman said to the serpent, from the fruit of the trees of the garden, we may eat. But from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, you shall not eat from it. Or touch it, or you will die. Aba, sobra naman. Basahin yung Genesis 2. Hindi naman sinabing huwag hawakan eh. Pwede mo hawakan, huwag mo lang kainin. Hello? Hindi siya armed. Hindi siya ready for warfare. Kaya naman, sinabi, you will die. At sinabi naman ng demonyo kaagad, no, you will not surely die. Hindi totoo yung sinasabi ni God. You will be like Him. Diba? You are already like Him. You are created in His image. Ibang-iba si Jesus. Si Jesus, pag sabi, tingnan nyo, duda pa rin, pareho pa rin. Are you really the Son of God? If you are the Son of God, turn this stone into bread. Diba? Ano sabi niya? Asian ako. Kanin. Ay, hindi ganoon. Ano sagot ni Jesus? Ano sagot ni Jesus? It is written. Agad-agad. Man shall not live by bread alone. It must have peanut butter. Wala siyang ginagdag. Basta sabi niya, but with every word that proceeds out of the mouth of God. Are you following? Wala siyang dagdag na peanut butter or tuna spread or chicken spread. Ang sinasabi niya, hindi. We should follow the word of God. Kaya minsan hindi tayo ready. Kaya minsan pagka tinukso tayo ng Diyos, hindi na alam pa paano sagutin ng demonyo eh. Di ba? O gutom ka na, kailangan mo na kumain. Ha? Oo nga, gutom na ako. Kaya relax ka lang. Hindi ka mamamatay. Naintindihan niyo po? Kung alam natin instruction ng Diyos, hindi tayo mabibigay agad. And just be aware of the schemes of the devil. Kaya ano sabi ng Lord? We need to always listen to the word of God. Where faith comes from hearing. And hearing by the word of Christ. Kaya anong ginagawa ni Satan pag nakikinig tayo ng salita o nagbabasa? Ninanakaw niya yan sa atin. Basahin niyo Matthew 13. Nanakawin niya yan. Hihipang ka sa mata. Matulog ka. Kaya yung mata mo gagawin. Di ba? Nagsuot ka pa ng fake na eyelashes. Nagdikit. Ayaw na dumilat. hindi ko sinasabi masama yun ha. Suotin mo lang, okay lang. Inggit lang ako. Pero, ulit tayo dito. Ano sinasabi ng Diyos? Wag, bantayan nyo yan. Bakit? Because it refers to our relationship for whatever is born of God, overcomes the world. Yan ang pangako ng Diyos. If you are born of God, you can overcome the world. How? This is the victory that has overcome the world. Our faith. Do you believe in Jesus? Do you trust in His words? Then hold on it. Di ba? Kasi sabi ng 1 Thessalonians, hindi lang yon, breastplate of love. Bakit?
In this world, we are full of hatred. Hindi lang yan. Mayroong pang scheme ang Diablo, it's okay to love, but not love the right things. Kaya nga sabi ng warning ng Diyos, realize this in the last days. Difficult times will come. Men will be lovers, lovers of self, lovers of money. Kaya anong mga tinuturo sa atin noong paman, alam ko nang may mali eh. Naalala niyo yung kantang Greatest Love of All? Ano yung greatest love of all? To love yourself. Diba? Yun pa talagang greatest love of all? Tapos gagamitin ng Bible, love your neighbor as you love yourself. How can you love your neighbor if you don't love yourself? Hindi ganun ibig sabihin, sabi niya, yung pagmamahal mo sa kapwa mo, kung paano mo pinapahalaga ng sarili mo. Nakuha niyo difference? Hindi yung, kailangan mahalin ko muna sarili ko. Hindi ganun kaya, lovers of self, lovers of money, diba? Boastful, arrogant, revilers, disobedient parents. Talagang lahat ng yan, nakasentro saan? Pagmamahal sa maling pagbagay. Kaya sabi ng Lord, love of self, self-centered. Love of money, materialism. Boastful and arrogant, pride and self-exalting. Revilers, mistreat others verbally and physically kasi you feel that you are better than them. Disobedient to parents, breakdown of family structure, respect. Dahil ang mga nangyayari sa atin ngayon, unholy, rejection of holiness, cold-hearted, lacking genuine compassion, lack of mercy and unwillingness to reconcile. Napansin nyo? Cancel. O kaya ayaw natin makipagbati, ayaw natin makipag-ayos. Napansin nyo ba? Even among Christians. Huwag na tayo okay lang kami, magkaiba lang kami ng direksyon. What? Magkapatid tayo sa Panginoon, tapos magkaiba tayong direksyon? Isa lang direksyon natin. Glorifying Jesus, loving one another. Nagkakaintindihan? Ito pa. Malicious gossips. Kwento tayo ng mga kwento na hindi naman dapat kwento sa taong yan. Diba? Without self-control, brutal, haters of God, treacherous, reckless, conceited. Kopyahin nyo na lang. Lovers of pleasure, rather than lovers of God. Ano sinasabi ni Paul dito? Lahat yan, no? Pagmamahal sa maling bagay. Ang sabi ng Lord, utong mahalin mo. Then, if you do love God, na totoo lang, ito yan, don't measure your love. Instead, focus on the love of God to you. Okay ba yan? Kasi mga sasabi, siguro kaya ako ganito kasi I don't love God enough. No. You don't know how much loves you. How much God loves you. Yun ang dahilan kung bakit ganyan. Kung alam mo sobrang mahal ka ni Lord, ito sabi ng Lord, we love because He first loved us. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Hindi. Magkaiba lang kami, okay na kaming diplomatic sa isa't isa. Hindi nang hinahangad ng Diyos. Ang hinahangad ng Diyos, mahalin mo. Willing ka to die for that person. Kung malayo ka na dyan, paano ka mamamatay pa sa taong yan? Okay pa tayo? May kagalit ka ba? Sabi ng Lord, tingnan nyo, for the one who does not love his brother whom he has sinned cannot love God whom he has not sinned. Kaya sinungaling sabi, this commandment we have from him, that the one who loves God should love his brother also. Ay sabi ng mga babae, ay salamat brother lang, sister ang kagalit ko. Hindi, walang ganon. It refers to all. Kaya sabi ng Bible niya, let all bitterness and wrath and anger and clamor, slander be put away from you. And be kind to one another. Now listen to this. Alam niyo, akala ko malaya na ako dyan. Until narinig ko yung pangalan, biglang may sabi, parang nainis kagad ako, pangalan pa lang yun. Yung isa naman, nakita ko naman. Ang tagal ko na kasi hindi nakita eh. Tapos hingi talaga ang tawad, Lord, galit pa pala ako sa taong ito. Patawarin ninyo ako. Kasi dapat, pag nakita ko, hindi ako yung parang gusto mong, ipokata! O, ganyan, di ba? Hindi, kunyari, nag-worship ka ganyan, nakita mo, ang tagal niya na may utang sa akin. Ganun ba? Hindi, dapat, relax ka na. Kasi bakit ka naman, magtatanim ka pa ng sama ng loob? Si Lord na bahala dyan. Di ba? Kaya alam niyo, sa awa ng Diyos, nung makita ko, ay salamat. Naiiyak ko sa kanya kaagad. Sabi ko, Lord, malito. Kaya, buti na lang, ang Diyos ay buhay. Amen? Kaya, wag nating yayaan na may sama ng loob, ha? Kaya, ano pang sabi ng Lord? Hindi lang breastplate of faith, helmet the hope of salvation. For God has this not for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ. Now, listen to this.
Minsan, bigyan tayo ng pagdududa ng Diablo, sabihin, di ka naman talaga Christian eh. Minsan nakikinig na tayo ng message, isipin, hindi ako Christian ah. Hindi. Ulitin ko, hindi galit ang Diyos sa'yo. Mahal ka niya, kaya He came to die and rose again from the dead for you. Okay ba yun? Pakisabi sa katabi mo, gising ka, mahal ka ni Lord. Kahit nakatulog ka. Hindi nagbagong pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya we need to keep on reminding ourselves. Katinan niyo po, yung helmet na yan, importante yan. Kasi Satan will do everything sa ating kaisipan to doubt His love for us. Lagi sasabihin niya, hindi yan totoo, hindi yan totoo. Now, tingnan niyo, kasabi ng Lord, hindi lang yung helmet of salvation, but the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kailangan mo yan. Bakit? Kasi sa panahon natin na to, lahat ng mga sinasabi ng Panginoon Diyos, binabaligtad ng mundo. Kaya nga sabi ng Bible, all Scripture, lahat, hindi some. All Scripture is inspired by God. Profitable for what? Teaching, reproof, correction, training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good works. Minsan mas naniniwala tayo sa mga psychologists, mas naniniwala tayo sa mga scientists, maniniwala. Kahit na sabihin pa lang, hindi kasi totoo yun, hindi sa Bible, hintayin mo lang. Time will come. Makikita mo, yung sinabi ng Diyos, yun ang totoo, ito hindi. Everything changes, but His Word never changes. Never changes. Amen? Yun ang ating panangawakan. Totoo ang Diyos. Kaya ito nakakatuwa. Tingnan ninyo ha. Saan kayo nakakita? Sabihin na natin ang Bible, hindi salita ng Diyos. Sabihin na natin ha, at its worst, hindi salita ng Diyos. Saan kayo nakakita ng aklat na inusig na ng maraming taon, hindi nawala? Naalala ko ng panahon ni Voltaire, I will prove to you that Christianity is a myth and I will write volumes of books to prove that the Bible and Christianity are myths. Diba? Tapang, alam nyo kung ano nangyari. Nung namatay si Voltaire, 100 years later, ang first printed Bible ay na-print sa mismong bahay niya. Pag-isipan niyo mabuti. Grabe naman to. Hindi lang yun. Sinulat ng iba't ibang klase ng tao sa iba't ibang panahon, as in 1,500 years difference. And yet, napaka-cohesive, napaka-united ng tema. Subukan niyo magsulat tayo sa pare-pareho natin panahon. Sagulat natin, what is love? Magkakaiba pa tayo. Eto, lahat sila pareho. Lahat tumutungo patungkol kay Jesus Christ. Nakakagulat. There is something in this na talagang, pagdating sa history, it's so reliable. Hindi lang yon. Yung mga fulfilled prophecies. Sinabi ng Diyos, nangyari. Parang, meron talagang may hawak sa mga taong ito. At ang pinakamakapangyarihan sa lahat, yung mga taong sinserong sumunod sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang salita, nagbagong buhay. Pag-isipan niyo. Kaya kung hindi totoo to, ano to? Kaya kung hindi mo binabasa, ang laking kawalan sa'yo. Bakit? Biruin mo kung ito yung kalidad ng aklat na ito, hindi mo binasa, sayang naman. Sa totoo lang, kung naintindihan nyo lang kung saan ako nanggagaling, nung bata ako, ang tatay ko matalino, mabait, ang kanya lamang, stricto at perfectionist. Ayaw niya na nagsasalta ng mali-mali ang sinasabi sa taas. Pag nagkamali kami sa grammar, hinahatak ang aking patilya. Kaya ito, matibay. Sayang nga sana dito siya humatak. Pero, kaya minsan takot na takot ang magsalta. Kaya sinabi ng Lord, magpipreach ka. No way, Lord, no way, no way. Hindi ko kakayanin yan. My dad will surely die. My dad will surely have a heart attack. Pag narinig niya na ako magsalita, ayaw ko. Sabi ng Lord, tinawag kita. Paano yung nakaraan ko? Wala po akong alam. Bulol po ako. Amen. Tinawag kita. And alam po ninyo, unang-una, para hindi mamatay ang tatay ko sa sama ng loob, kinuha na siya ng Lord. Nung 2 buwan akong nag-full time, hindi dahil ako natutuwa, syempre iyak ako ng iyak, dahil doon pa lang kami nagkaroon ng pagkakasundo ng tatay. Na mahal kong tatay ko, doon ko na-realize na lahat ng ginagawa niya para sa ikabubuti ko. Kasi sa totoo lang, ang laki ng frustration ng tatay. Dahil junior ako eh. Nung pinanganak ako, cute. Akala niya, hindi nagbabago mukha, junior. Nagsisisi siya ngayon. Bakit ako ang junior? Sana yung iba, di ba? Merong kapatid na matalino,
gwapo. Sana sila na lang, di ba? Wala siya nagawa. Nagawa na niya na, junior. Eto ngayon. Sugod na ginawa ng Diyos, nung nagtuturo na ako, yung first time nakita ko ng nanay ko, nagulat. Sabi niya kasi galing siya sa Canada. Ikaw ba talaga yan? Opo. Sabi niya, bakit? Bakit, Nay? Nakita kitang lumalaki. Hindi bumubuka bibig mo. Ngayon, hindi na nagsasara. Ano nangyari? Alam mo, may Diyos na nagbabago. Ito pa, mas totoo. Ito, narinig ito ng mga anak ko. Yung uncle ko, isa sa mga tinuturing ng pinakamatalino naming uncle. Pumunta sa amin. Sa harapan ng mga anak ko, kumakain kami ng pananghalian. Nililibre ko na ha. Alam niyo itong tatay ninyo? Bobo to! Sa harap ng anak ko, bobo itong tatay ninyo. Saan ka naman nakakita ng tao na sisiraan mo yung tatay nila sa anak? Itong tatay niyo, bobo to. Siyempre ako kumakain na gano'n. Ang hirap ata para tusukin. Gusto mong tusukin ng tinidor. Di ba ha? Pero biglang kumambyo. Pero nagulat ako nung narinig ko na magsasalita. Hindi ko alam saan niya nakukuha yung kanyang kaalaman. Kaya sabi ko, kung hindi dahil sa Diyos, hindi ko alam. Dahil ang Diyos ko, totoo. Nagkakaintindihan tayo. Kaya nga, huwag tayong matakot kasi pag sinabi ni God, grabe, totoong-totoo. Kasi we can be assured by His Word. We can be assured by His Word. Ano sabi ng Lord? Tingnan nyo, for God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we will live together with Him. Patay tayo o buhay, pagdating ng Panginoon Diyos, we will be what? Together with Him. Bakit? Because we believe in Jesus Christ. Therefore, encourage one another and build up one another just as you are also doing. Ano sinasabi ng Lord? Na hindi na tayo sa wrath. Alam nyo, yung wrath, akala binibiro ng maraming tao. Tingnan nyo, nung sa Revelation, they said to the mountains and to the rocks, mahulog ka na sa akin, itago mo kami, dahil hindi namin kayang humarap sa nakaupo sa trono sa puot ng lamb. Alam nyo, nung binabasa ko yan, nakakita na ba kayo ng lamb? Ang cute yan ng lamb. Paano ka matatakot sa lamb? Para makita mong isang lamb na galit, medyo kakaiba to. Para maintindihan natin sa Filipino context. Ang baby, ang cute niyan. Tama? Cute yan. Walang natatakot sa baby. Pero kung magalit yan na maging anak ni Janice, ibang usapan na yan. Yung mga bata hindi na alam yung anak ni Janice. Nagiging monster, nagiging tiyanak. Parang pagka-monster na yan, labas na yung mga pangil, na kaya ka ng parang sisirain, sobrang nakakatakot. Now imagine a lamb all of a sudden becoming like a monster. Kasi sabi nila, hindi namin to kaya. Mahulog na lang sa amin ng bato. I would rather die with the rocks falling on us or mountain falling on us than to be in the presence of this wrathful lamb. Hindi namin to kaya, para kaming luluray-lurayin. Are you imagining it? Kasi sabi niya, tinan niyo, for the great day of their wrath has come, and who is able to stand? Walang makatatayo. But because of the love of Jesus, because of the death and the resurrection of Jesus, according to the scripture, in 1 Corinthians 15, ano sabi ng Lord? Hindi siya galit sa atin. Encourage mo ang bawat isang yan. Hindi siya galit sa akin. Paano? Romans, sabi ni Paul, what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Kung ang Diyos ay kakampi natin, hindi siya galit sa iyo. He wants to save you. Who can be against you? Kaya sa totoo lang, paano siya magiging galit sa iyo? Hindi niya nga pinagkait ang kanyang sariling anak eh. Ngunit i-deliver niya ang kanyang anak para sa ating lahat. That He will not also, ano pang ipagkakait niya sa atin? Napansin niyo ba yun? Sabi mo, baka naman si Jesus ang galit sa atin. Anong galit si Jesus? Sino magbibigay sa atin ng mag-aakusa sa atin? Sabi niya, siya nga mismo nag-justify sa atin. Siya nga nagpawalang sala sa atin.
Siya ang magko-condemn. Si Christ nga ang namatay para sa atin. Oo, sa halip, sabi niya, siya nga yung nabuhay magmuli. Siya nga nakaluklok sa kataas-taasan, sa kanang kamay ng Diyos na nag-i-intercede, na namamagitan para sa atin. So, palagay mo, huhusgahan ka niya? Hindi. Paul, baka naman hindi totoo sinasabi mo. Ano ka? Paano hindi totoo? Sabi niya, sino makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Tribulation, distress, or persecution, or famine, or nakedness, peril, or sword? Ano ka ba? Kung hindi totoo yan, tingnan mo naman, for your sake, we are being put to death all day long. Halos araw-araw para akong papatayin. Lagi akong uusigin. We were considered as sheep to be slaughtered. Tanga ba ako para magpakamatay ng hindi naman totoo? Nasusundan ninyo? Hello? Sabi niya, ganun ba? Kaya tandaan mo to ha. In all these things, we overwhelmingly what? Conquer through Him who loved us. Magtatagumpay tayo. Bakit? Dahil kay Jesus na nagmamahal sa atin. At ito na sasabihin sa inyo, I am convinced that neither death, neither life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing, kahit ano pang nilikha yan, will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. If Jesus is your Lord, if Jesus is your very love, I'm telling you, sabi ni Lord, nothing will ever separate my love, separate you from my love. Kasi dahil kay Jesus, hindi dahil mabait ka, hindi dahil na nga tinutupad mo ang pangako mo, hindi mo ba napansin that we always fail with our promises? Hello? But God, by His word, we can be assured He never lies and He will fulfill what He promised. Kaya ito po, ano sinasabi ng Diyos sa atin? Pakinggan natin ang testimony ito before I end. And I hope that this will help us understand how can this truth help us in our last moments in life. Panoorin po natin si Marge. Hello, I'm Marge. And I'm Eric. In October 2021, I experienced sudden, excruciating pain in my right abdomen. The pain was so unbearable that I struggled to breathe and had to be rushed to the hospital. Tests showed that I had a swollen gallbladder and a gallstone lodged in my bile duct. Gallstone spasm is often called the worst pain ever experienced, worse than childbirth, breaking your leg, even a heart attack. I was advised to undergo emergency surgery. On surgery day, my procedure got delayed by 1.5 hours, and I was lying cold, naked, and with my arms stretched across, staring at the hospital light alone. In that moment, a thought creeped into my head. I could actually die today. I began wondering if my husband truly knew I loved him, and if I had been a good mother to Elise. I began to think about what would happen to my soul if I did die that day, and I felt a sinking regret in my heart that I had not bothered to get to know God better. Eventually, the surgeon arrived, and I woke up after the operation to learn that the procedure had been far more complicated than expected. My gallbladder was chronically swollen, infected, and required a JP drain to prevent sepsis. I spent the rest of the month of October trying to recover physically. What happened to me next, I can only describe to be the most traumatic experience of my life. I began to have severe panic and anxiety attacks. I was afraid I was going to die, that I was going to drop dead at any minute. This fear consumed me, and I was desperate for answers, but nothing helped. I would go about my day, and this fear would grab hold of me suddenly. I would feel my heart beat so fast, I found it hard to breathe, like my chest would explode. I would cry from desperation because no one understood the fear that I felt. This happened to me at the mall, in the grocery, eating in restaurants, in the car, at home, or while watching a movie.
My anxiety and panic attacks became debilitating to the point that I couldn't sleep at night because I was afraid I would not wake up. I felt like I was drowning, and every waking moment was spent dreading the next attack. During this time, I shared my struggle with my brother, who unexpectedly encouraged me to read the Bible. My initial reaction was, why do I need to read the Bible? I'm a good person and I know God anyway. But his persistence led me to read the Gospel of John. My brother shared Jeremiah 29:13 with me. If you seek me wholeheartedly, you will find me. And as I continued to read, I began to see him and fall more in love with him. At this time that I was reading the Bible and getting to know Jesus, I still had my anxiety and panic attacks. Frustrated, I asked my brother why my fear of dying persisted. He told me that God would not give me a spirit of fear and told me to pray. One day, as I was getting ready to go out, I had a panic attack. It was the same experience of not being able to breathe, the same overwhelming feeling of dread, and I just broke down and cried. I was so exhausted and I was desperate for help. And so, not knowing what else to do, I decided to pray, and this was my prayer of surrender. Lord, you know in my heart of hearts that I already love you. And if you love me like you say you do, I pray that you help me. My heart, my life, and my soul is yours. You know I cannot do this on my own. I need your help. I know you will not give me a spirit of fear, so I pray you take this away from me. In the name of Jesus Christ, let this fear in my heart be gone. Jesus used this one particular moment in my life to prove to me that he's real, that he hears me, and most of all, that he really does love me. It's been 3 years since, and I no longer have panic and anxiety attacks. Whenever I start to feel dread and fear, I call his name. He is my Savior and my champion. At his name, my anxiety cowers away. Today, I am free, fearless, secure, and loved more than I can imagine. Today, I stand to give all glory to the King of Kings, the Lord of Lords, and the Creator of the universe. Today, I stand to give glory to the one who counts the stars and calls them all by name. Today, I stand to give glory to the one who I am truly blessed to call my Father in heaven. Praise God. Ano napansin ninyo? Lahat naman tayo, if we're honest, there's some form of fear of death kung hindi tayo nakatingin kay Jesus. Amen po? Kasi lahat tayo, feeling natin, we are not complete. But our completeness is in the Lord. Yun ang sinasabi ni Lord dito sa Thessalonians. Kaya nga po, gusto ko lamang pong magtapos sa ganito. Meron pong isang ali na katulad ng ginagawa niya, may takot, may fear, hindi niya maintindihan, tapos tumatawag sa Lord. Pero itong ali na to, kausap niya isang doktor. Sabi niya, Doc, I know I'm dying. Now listen to this, guys. Kahit pagalingin ka ng Diyos, mamamatay pa rin tayo eh. Sabi nung I'm dying. But, ano ba talaga, what should I expect on the other side? Ano ba dapat kong asahan sa other side? Sabi ng doktor, aaminin ko sa'yo, I don't know. Christian ka, hindi mo alam. Paano gagalit pa? Nagtatanong lang, di ba? Christian ka, hindi mo alam. Alam mo, hindi ko alam lahat ng bagay. Kasi wala pa naman ako doon eh. Pero biglang, may kumakaluskus na nasa pintuan. Parang aso. Tapos binuksan niya. Pagbukas niya, tapos yung aso tumatalon sa kanya. Sabi niya, alam mo, itong aso ko, hindi pa nakapasok sa kwarto na to. First time niya. Wala siyang alam tungkol sa kwarto na ito. Wala siyang kaalam-alam. Ang alam niya lang, yung master niya nasa loob. And he's excited to see his master. And alam po ninyo, sa kabilang bahagi ng buhay,
Wala tayong alam fully of what to expect. But one thing for sure, we are not after what we will be experiencing there. We are after seeing our own Master, si Jesus Christ. And I pray na yung puso natin is so in love with Him na ang desire natin, Lord, I just want to be with you forever. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, kayo lang nakakaalam ng totoo ninyong kalalagayan. Alam nyo, marami tayong fears. Bawat taon na dadagdag sa atin, parang bawat taon din ay nababawas sa atin. At alam nating palapit ng palapit ang ating pakikipagtagpo kay Jesus. At kung sakali naman na manatili tayong buhay at dumating siya, ganun pa rin. Ang tanong, are we really excited to see our Master? Ano bang dahilan ba tayo natatakot? One, baka hindi siya ang Master mo. Pangalawa, inaangkin mo siyang Master mo pero hindi ka close sa Kanya. Malayo ang puso mo sa Kanya. O marahil, wala tayong naintindihan anong klaseng Master meron tayo. Kapatid, I'm telling you now, the Master that we have is the very Master who created you and always thought of you, thinking of how He can save you. So He sent His only Son, Jesus Christ. Namatay siya, nabuhay na magmuli, just to tell you, I overcame death. So death has no victory. Death has no sting. Jesus Christ overcame death. Yan ang Master natin. Siya rin ang sasama sa atin because He is the way, the truth, and the life to the Father. No one can come to the Father except through Jesus Christ. Our salvation, our deliverance from the wrath of God is only because of Jesus, who died for us and who loved us so much that He could not bear heaven without you. That He was willing to live the comfort of heaven just for you and for me to be with Him in eternity. Ang tanong, siya ba talaga ang Master ng buhay mo? God doesn't want you to be religious. He wants you to really submit yourself to Him and tell Him, Lord Jesus, I accept you as my Master and as my King and as my Savior and my love. Take over me. Allow me to live only for your will. Help me to be so hungry for your truth that I will always desire to know you and to walk according to your will and ways, that I will not regret leaving this world knowing that our time is so short. And thank you, Lord our God, that you want us to be alert as your warrior. You want us to be armed with your weapon, the breastplate of faith, love, and helmet of assurance of salvation. Thank you, Lord, that you are our Savior. And I pray that we would always be assured by your word, that we will always meditate on it day and night, that we will be careful to do everything written in it. And thank you, God. Surely you will fulfill whatever promise you have for us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya mga kapatid, if you haven't decided to accept Jesus as your Master, God is giving you this chance. Taas mo kamay mo, Lord, be humble enough. Lord, ayoko na mabuhay na ako ang Master ng buhay ko. You are my Master. I accept you as my Master. Kapatid, if that's your heart's desire, yes, be humble. Raise your hand to the Lord. Lord, I'm raising my hand, Father God, as a sign of surrender that you are indeed my Master and accept you as my Lord and my Savior. Father in heaven, I thank you that you see all these hands raised, oh God. Lord, you know the cry of their very hearts. You know, Father God, the desire, Father God, to totally surrender themselves to you. And I pray, Lord our God, as you promised, Lord, that you will bring salvation to those who believe in you. As you promise, oh God, that you will always arm us, Father God, with your weapon that to make us victorious in this life, oh Father. Our very faith in you, that you are indeed the Son of God. You are the Christ, the Son of the living God. And Lord, thank you that by your words we can be assured that whatever you say, you will surely fulfill it.
So Father God, I pray to bless every family we represent. I pray to empower every one of us with your Spirit and allow us all to be effective, Father God, soldiers of yours, that we will fulfill our mission and will always desire to please you at every moment of our lives. And Father God, and to really be expectant that one day we will be hearing you saying to us, well done, good and faithful servant. We love you, Lord, because you first loved us. So, Lord, may we always desire and be hungry of your word, that we will always, Father God, seek your will every day of our lives, knowing that your word is the lamp unto our path. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jerel Pilarta mula CCF Communications at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa mensahe, Pastor. Kamusta po kayo? Mabuti naman sa biyaya ng Diyos. Praise God po. Para sa ating unang question, sabi sa message kanina na dapat maging armado tayo with the weapons of God. Ang weapons ay maaaring maging defensive or offensive in usage. Paano natin maiingatan ng wasto ang pag-intindi at paggamit natin sa godly weapons para maiwasang maging offensive or defensive? Okay. Yung sa takbo ng iyong tanong, para bagang ang kalaban mo ay physical. Pero kung titingnan mo, yung weapons of warfare has something to do with our spiritual warfare. Kaya sabi ng Bible, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, dominions, and power, against rulers, against authorities, something like that. So, kung titingnan mo, it's about how to deal with the spiritual realities. Ano ba mga tinatamaan sa atin? Our feelings when we are afraid. And we need to have a shield of faith, di ba? Na, ano sinabi ng Diyos? Bakit ang matatakot kung sinabi ng Lord na ito yung gagawin niya, di ba? Kanyari, meron tayong mga pakiramdam na galit tayo instead of loving people. Hindi natin kaya, but our God can fill us with His love. Naalala ko tuloy yung sa asawa ko noong aming first 2 years, nag-a-adjust pa kami. Talagang umabot ako sa sukdulan ng galit. Talagang inis na inis ako. And sinapak ko na nga yung pader But I got reminded with yung ring, di ba? No beginning, no end. Sabi ko, Lord, nakalimutan ko, it's not about my love, it's about your love, which has no beginning, which has no end. Lord, dugtungan mo yung limitado kong pagmamahal. And true enough, the Lord fixed that issue and nakita ko anong problema na I was not giving enough time to my wife. And sabi ng Lord, love your wife just as you love yourself. Diba? Sabi sa Bible. So, yung Word of God will help you, yung parang weapon mo yun, the sword of the Spirit, to counter-attack yung ginagawa ng diablo sa iyo na nakikita mo sa physical, pero in reality, ang kalaban mo yung sa likod. Pero kung tatawagin yung asawa mo, demonyo o bruha. But you have to look at it na meron tayong laban spiritually. Salamat po, Pastor Bong. Para sa ating second question, sa dinami-dami ng issues na nagsulputan nowadays about politics, personalities, relationship, families, etc., paano natin dapat tratuhin ang mga iyon o ano ang pwede nating gawin bilang mga tagasunod ni Kristo? Ayan, napakagandang tanong yan kasi being the salt and light of this world, there's nothing wrong to get involved with all these issues. Pero wag mo kakalimutan, anong purpose mo? One, ano yung purpose mo pag light? To guide them. To bring them, hindi ka makikipag-away, makipagtalo sa mga issues on politics, kunyari, mga personalidad, but rather, you are to guide them para makita nila ano yung tamang approach sa bagay na ito. Ngayon, sa ganun din sa bagay ng yung bilang asin, ano yung pwede mong ambag para mapigilan ng kabulukan sa mga bagay na ito. So, yan po ay dapat involved tayo. Kasi walang saysay asin kung hindi siya involved, hindi siya engaged. Walang saysay hilo kung nakaltago sa takalan, di ba? Kaya ganun din, hindi masamang ma-involve sa mga ganitong bagay, but never to forget the very mission. Kaya nga, natin, we are to always please our commander-in-chief, being his warriors. Kaya hindi yung dito sa mundo. Ganun pa man, the Lord will teach us what to do. So, walk by the Spirit and we will not fulfill the desire of the flesh.
Praise God. Napaka-timely po ng sagot na yun, Pastor Bong. Para sa ating last question, paano natin maipapasa ng mabuti ang hope at assurance na meron tayo kay Kristo? At sa mga taong nakakahalubilo natin sa paraan na hindi pilit at nagtutunog mayabang o arogante? Ayun, naku, napakagandang katanungan ulit yan. Kasi ganito yan. Unang-una, ikaw mismo, you need to be assured of the Word of God. Nakikita mo at nai-apply mo sa buhay mo. Kasi kapag na-apply mo sa buhay mo, maiintindihan mo rin yung pinagdadaanan ng iba. So, pagka nagbigay ka ng payo ng iyong tagumpay, alam mo meron ka ring pait na pinagdaanan. At napagtagumpayan mo sa biyaya ni Jesus Christ. So, hindi ka magiging arugante pag nagsasalita ka. At sa kabila nun, kailangan mo siyempre ng patnubay ng banal na espiritu. Kaya lagi tayong to be seasoned with grace, sabi nga ng Panginoon Diyos. So, if ever we will speak the truth, we will always speak the truth with love. Yan ang sinasabi ng Bible eh. So, kailangan talagang equip tayo. Kaya nga we need to meditate on it day and night. Sabi ng Bible, ang ganda-ganda, this book of the law shall not depart out of your mouth. So, nag-uumapaw yan. Paano mag-uumapaw yan kung di mo pinupuno, di ba? And you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and have good success. So, yung prosperous, biro mo, magiging matagumpay ka sa iyong pakikitungo sa tao, magiging matalino ka rin sa iyong pakikipag-usap sa kanila. Kaya, ang mahalaga, ikaw muna mapuno ng mga bagay na yon. Nang sa ganun, mag-uumapaw yon mula sa atin. Amen po. Kumbaga, nag-start talaga sa spiritual disciplines. Yes. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, ang Intentional Discipleship Conference ay magaganap sa January 23 to 25, 2025 at maaari pa kayong kumuha ng overflow tickets kasama ang mga special inclusions nito sa halagang 1,000 pesos. Mabilis na uubos ang slots, so make sure to get yours. At para naman sa mga may ticket na, pwede kayo mag-register ng inyong workshop sa December 15. Magkakaroon na rin tayo ng limited edition merch selling, kaya abangan nyo ito. Para kumuha ng ticket or mag-register ng workshop, just visit idc.org.ph. And that's it for our CCEP Sunday Fast Track. God bless.